Good day everyone! I'm Joanne Tusing, your sales consultant. Welcome back to my channel. For today's vlog, ang pag-uusapan po natin ay ang 2024 Ford Ranger XLS. Pero bago natin simulan yan, kung naghahanap po kayo ng mga car accessories, ay makikita nyo po ang mga product link dyan sa description box ng video na ito. At para naman po sa mga interesado dito sa 2024 Ford Ranger XLS, ay pwede po kayo mag-inquire dyan sa Mr. Ko na makikita nyo ang contact number dyan po sa screen. Ito ang 2024 Ford Ranger XLS 2.0 liter turbo 4x2 6-speed automatic transmission. Ang Ford Ranger XLS ay isa pong pick-up na kalimitang ginagamit po pang business dahil ito po ang pinaka-entry level ng Ford Ranger. Kaya naman sa mga naghahanap ng murang Ford Ranger pero powerful, matibay, safe, fuel efficient and maangas na rin ang dating, ay perfect po sa inyo itong Ford Ranger XLS. Pagdating naman po sa mga color options, mayroon po itong Arctic White, Absolute Black, Aluminum Metallic at Meteor Gray. Very attractive naman ang design nitong painted front grille ng ating Ranger XLS. At para naman mas unique ito tignan, ay nilagyan po ito ng horizontal bar sa gitna ng front grille kung saan nakalagay din sa gitna nito ang Ford emblem. Mas pinaganda naman ang bagong design ng headlights compare po dun sa first batch ng 2023 year model. At ang maganda po dito ay mas naging attractive pa siya. Dagdag liwanag rin dahil mayroon na po itong LED daytime running lamps. Ito po kasi yung dating itsura ng first batch ng 2023 year model ng Ranger XLS. Isa po sa nagustuhan ko dito sa 2024 Ford Ranger XLS ay mayroon na rin po itong front fog lamps. Malaking tulong rin po kasi ito para mas lumiwanag po yung daanan lalo na kapag malakas yung ulan or mapadaan po tayo sa sobrang dilim na lugar or kung mapadaan man po tayo sa mahamog na area. At ito nga po yung dating itsura ng first batch ng 2023 year model. At mapapanood nyo po yung full review niyan dito sa channel ko. To increase visibility ay makikita po dito sa harapan sa ating headlights na mayroon po tayo ditong umiilaw. Ayan, parang kilay, 'di ba? Diyan sa unahan. At dito rin po sa ating side turn indicator. So nangyayari po ito pag ginagamit po natin ng signal lights. And of course, ganun din po dito sa kabila kung sakaling dito naman sa side na to tayo magsi-signal light. Ito naman guys ay nakakatulong po ito sa paghawi po ng tubig kung mapadaan man tayo sa baha. Mayroon naman po tayong single front tow hook dito na makakatulong sa pag-recover po ng sasakyan natin once na stuck or na-trap tayo sa daan. Tara at pag-usapan naman po natin ang under the hood. Ang Ford Ranger XLS ay may engine na 2.0 liter turbo diesel. Mayroon po itong displacement na 1,996cc at ang maximum power nito ay 170 PS at 3,500 RPM. Pagdating naman po sa maximum torque nito ay mayroon pong 405 Nm at 1,750 to 2,500 RPM. Ang transmission naman nito ay 6-speed automatic transmission. At dahil sa mga ito, kaya naman powerful pero tipid po sa fuel consumption. Tipid rin sa PMS dahil 10,000 kilometers or 1 year, whichever comes first lang po tayo magpapa-PMS. Sa gilid naman ay makikita natin itong fender garnish with chrome and turbo accent. Ang Ranger XLS ay naka-color door handles na. Ang side mirrors naman ito ay manual folding at power adjustable. At tulad ng sinabi ko po kanina, mayroon din po itong side turn indicator. Sa pag-open naman po ng fuel tank cover ay i-unlock lang po natin yung mga doors then press po natin ito. 80 liters po ang fuel tank capacity nito at may diesel accent para magpaalala sa fuel pump attendant na diesel po yung dapat ilagay rito. To close ay isara lang po natin ito, then press at ilock lang po natin yung mga doors, sigurado po na maglalak na rin po ito.
Sa chassis and suspension naman po, pagdating sa front suspension, ito ay naka-double wishbone with coil spring and anti-roll bar at ang front brakes nito ay ventilated disc. Pagdating naman sa rear suspension, ito ay naka-lift springs at ang rear brakes nito ay drum. Upang maiwasan naman na basta-basta magka-damage ang body ng XLS ay mayroon na po itong fender flares at mayroon din po itong mud flaps para naman less talsik ng putik sa katawan nito. No more worries naman kung sakaling magkarga tayo ng metal or wood sa ating track bed dahil mayroon na po itong rail guard. Kaya naman mapoprotektahan ang ating bedside railings upang hindi magkaroon ng scratch or dents. May mga grab handle din po tayo sa bawat side na makakatulong sa pag-akyat at pagbaba po natin dito sa Ranger gamit rin po itong ating side steps. Safe rin po ito idaan off-road dahil equipped rin po ito ng 235mm na ground clearance. Ang Ford Ranger XLS ay mayroon din pong 800mm water wading depth capacity kaya naman pwede po natin ito idaan sa baha. Body colored na po ang rear bumper with anti-slip rubber para kung sakaling dito po tayo umakyat o bumaba ay hindi po tayo basta-basta madudulas. Madali naman po natin malalaman na Ranger XLS ito dahil dito po banda sa upper right ng tailgate makikita itong XLS decal. Sa lower part naman ay makikita po itong naka-engraved at naka-spelled out na Ranger. Ang XLS ay mayroon na rin pong registration plate lamp na nakakadagdag liwanag naman sa likod nito. Plus, mayroon pa tayong third brake light kaya naman mas madali makita ng tao or ng kasunod na sasakyan ang sasakyan natin lalo na sa bad weather condition. At dahil malaki at unique ang ating tail lamps, kaya naman madaling makikita ano man ang isignal natin dito. At ang maganda pa dyan ay mayroon po itong Ranger accent dito sa gitna po ng ating tail lamps. Then kung sakali naman po nakababa at ginagamit po natin itong tailgate ay pwede po tayong umakyat at bumaba sa ating rear back steps. Ang tailgate ng Ranger XLS ay equipped ng work surface and clamp packet na magagamit naman po natin sa mga job site. Isa pa sa maganda dito ay 6 na po ang ating inner tie downs. So marami na po tayo ditong pwedeng pagtalian kung sakaling marami po tayong dalang cargo or mga gamit nang sa ganun na hindi po magpagulong-gulong dito sa ating bed box. Tara at check naman po natin ang interior. Simulan po natin dito sa door panel ng driver side. So mayroon po tayong speaker, cup holder, bottle holder, premium look indoor handle, komportableng armrest. Ayan, medyo mahaba yan. So hindi mabibitin yung siko natin dyan guys, yung ating braso. And imagine guys, kahit entry level po itong ating Ranger XLS, grabe premium din po. Kahit itong ating power door lock switch. And ito po yung ating unlock and lock button. Ito naman po yung pag-off ng headlamp, park light, auto headlamp, pag-on ng headlamp. Ito naman po yung ating front fog lamps. Para naman po sa brightness ng instrument cluster. And ito po yung ating headlamp leveling. Ito naman ang ating indoor handle. So, ganyan po siya ka-convenient gamitin. Ito naman yung switch natin guys para po sa power adjust ng ating side mirrors. Dito po sa left, then ito naman po sa right. Kung right yung i-adjust natin. Then para naman po sa safety ng mga bata sa likod, ito po yung ating button para po sa lock ng windows ng second row. Then ito naman yung mga switch po ng bawat windows. Pagdating naman po sa seats, ang material po ay fabric. Magandang design at napaka-komportable po mo po dito guys. Naka 6-way manual adjust po sa driver seat at 4-way manual adjust naman po sa passenger seat. Then pwede naman po natin isagad hanggang dito kung gusto po natin matulog guys. Ganon din po sa passenger seat. Ang steering column naman po ay ma-adjust natin depende sa gusto nating taas at layo nito sa atin. Komportable naman po hawakan ng ating steering wheel at ito po ay magaan at very convenient gamitin dahil equipped na po ito ng electric power assisted steering. Ito po yung para sa volume natin. Ito po yung voice command. Then dito naman po sa kabila, button natin para sa settings. Dito po sa instrument cluster. Then ito po yung arrow down and arrow up. Ito po yung pag-okay, yung back. Then ito naman po yung button natin para po sa touch screen. And ito po yung ating hands-free phone.
At dahil 8-inch digital cluster po ito, kaya naman madali nating makita ano man ang isignal dito. Ito po ang stock natin para sa signal lights. Then ito naman po, stock natin para po sa ating mga wipers. Ito naman po ang ating center console. Check naman po natin itong center console armrest. Ayan. Pag binuksan natin yan guys, ayan, may storage po tayo dito. Malalim din, malawak, at mayroon po tayong 12 volt socket. So pwede tayong mag-charge dito. Mayroon po tayong dalawang cup holder. Then ito po yung ating handbrake. Ito naman po ang ating gear shifter. Automatic po itong XLS guys, pero pwede po tayong mag-manual mode. Pupunta lang po natin dito sa letter M. Then ito po yung shifter lock. Ngayon po pag magpa plus minus tayo guys, kung manual mode tayo, ito po yun. Dagdag bawas ng gear. Pipindutin po natin itong shifter lock guys kapag ililipat natin ng park, reverse, neutral, drive, and manual mode. May maliit din po tayong lagayan dito. Pwede nating ilagay yung susi o kaya naman coins. Then, ito po yung ating traction control off button. Then ito naman po ang selectable drive modes button. May lagayan naman po tayo dito ng cellphone at pag mag-charge po tayo, yan, dito natin ilalagay yung cellphone. Ayan, mayroon po tayong type A at type C na USB port. Ito naman po yung ating hazard. Yung aircon natin, ito yung power on and off. Single zone manual air temperature control po tayo dito sa ating aircon guys. Volume. So pag mag-open din tayo ng radyo guys, dito natin i-on yun. At ito naman yung isa. Ayan, paglakas at paghina ng volume. Then ito po yung ating fan. Unique, maganda yung design ng ating mga aircon vents, and mapapansin nyo malalaki rin po siya, kaya malamig po talaga ang aircon dito sa loob. Sa pag-start naman po ng engine, disusi po itong ating Ford Ranger XLS. Pagdating naman po sa rear view mirror, ito po ay manual. So dito po natin i-adjust once na naka-high beam po yung sasakyan na nasa likod natin. Check naman po natin itong map lights. Maliwanag yan guys. And yan, check naman natin itong eyewear compartment. Ayan. Malawak. Malaki siya guys, kaya kasya any size po ng ating eyewear. Pagdating naman sa sun visor, dito sa driver side, ayan, may ticket holder po. Ayan, makapal yung ticket holder niya, kaya hindi basta-basta mahuhulog yung ticket dito. Ayan. Pagdating naman po dito sa passenger side, ayan, mayroon po tayong vanity mirror and cover. Maliwanag at premium naman tignan itong ating cabin light. So ayan guys, kahit entry level lang po itong ating Ford Ranger XLS, ay mayroon din po tayo ditong power door lock buttons sa ating passenger side. Dito naman po sa door panel ng passenger side, mayroon po tayong speaker, cup holder, bottle holder, syempre armrest, indoor handle, power windows po to. Check naman po natin itong glove box. Ayan, malalim. Marami po tayong malalagay na gamit. Then, sa taas nito, ayan, meron din po tayo ditong lagayan guys. Pwede natin ilagay dito yung cellphone, yan, or power bank. So, eto guys, yung pinakasagad. Ayan, may mga 2 inches. Ayan. Tingin ko, mga 2 inches pa to. Ayan. 5'6" po yung height ni Juicer guys. So, very spacious, no? Kahit sabihin natin nakasagad to, may space pa rin po. Then, eto po, naka-manual, yung pag-adjust nung, ayan, sandalan natin. So, pwede rin siya isagad kung gusto natin matulog, guys. Ngayon, guys, try naman po natin, di ba po nakasagad dito? Yan. So, may 2 inches pa dyan. Yan, kahit nakasagad. Bababa po si Juicer, pupunta siya dito sa second row. So dahil nakasagad po doon, ayan, super lawak ng space. Isasagad po ni Juicer papunta sa second row. So yan na po yung pinakasagad.
Yan, lipat na po siya sa second row, guys. So, ito po yung space pag nakasagad po doon. Same. So, same lang din. Mga 2 actually, lampas pa eh. Mga 3 inches. Or, kung ito, yung sandalan niya kasi nakababa. So, kung angat ng konti, ayan, mas malaki pa. Siguro mga ano pa yan, 4 to 5 inches pa. Ay, mga 5 to 6 inches, mga ganon. So, sa headroom natin, guys, ayan, abot pa yan hanggang 6-footer. So, ayan, very spacious po ang ating Ford Ranger XLS. Dito naman sa door panel po ng second row, guys, ayan, mayroon po tayong speaker, ayan, cup holder and bottle holder. So, yan. Then, indoor handle, armrest, power window switch. Okay? Sa rear center console naman, mayroon po tayong 12 volt socket. So, kahit pa paano may masasaksakan dito yung nakaupo sa second row. And may lagayan po tayo dito. So, pwede natin ilagay yung cellphone natin dito pag mag-charge po tayo, guys. Very convenient po. Then, ito po, very spacious. Yan. And mayroon po tayong map pocket dito sa likod ng passenger seat. Okay? Sa likod dyan. Dito sa driver seat wala, guys, ha? Ito naman yung ating cabin light. Dito yan, sa second row. No? So, kung kailangan natin ng ilaw dito, open natin dito, guys. Sabay yan iilaw. Then, nag-open din po yung mga ilaw, guys, kapag bubuksan natin yung pinto. Okay? So, pag in-off natin, ayan, mag-off na rin yan. May 3 pong grab handle dito sa passenger side. Yan, at 2 po dito sa second row. So, 3 lang talaga, guys, kasi hindi naman ginagamit ng driver yung ating grab handle. Okay? And mayroon po tayong 2 hook dito sa likod. So, kung magdadala po tayo ng extrang damit, ayan, may sabitan po tayo ng hanger para hindi makusot yung damit natin. Lalo na kung barong yan, no? Or jacket, mayroon po tayong hangeran dyan. For added safety, guys, mayroon po tayong 3 seat belt dito sa second row. And mayroon po tayong child seat, Isofix, anchor points. Para po yan sa bata, guys. Ayan. Okay. May hook po tayo dito, guys. Yan. Pwedeng ito yung hilain natin pag iaangat natin tong seats. Then, ayan, i-hook natin dyan sa headrest. Mayroon po tayong lagayan dito. Yan. Para mas safe, guys, dito natin ilagay yung bag natin or gadget or iba pang importanteng gamit na iiwan po natin kung sakaling magpapark tayo para iwas basag bintana po. Napaka-safe po na lagayan yan, guys, ha. Yan po nakalagay yung basic tools natin, guys. Ayan yan. Yan yung free na basic tools. Then, ito, tanggalin lang natin. Yan, baba natin. And ito po ay may lagayan po yan dito. May pocket po yan dito. Diyan natin ilagay para mas neat tingnan. Okay? So, hindi lang yan isa, guys. May pocket pa yan dito at dito pa sa kabila. So, 3 po yan. 3 ganitong pocket yan. Sa likod naman po nitong ating sandalan, guys, pwede natin ilagay dito yung ano natin, baston na umbrella. Yung mahabang umbrella, pwede dito yan, guys. Yan, or iba pang tools. Mayroon din po tayong rear windshield defogger. Para kung sakaling umuulan or mahamog po, ayan, on lang natin yung ating defogger para mawala po yung moist niya. Nang sa ganun ay mas malinaw po natin makita yung likod natin pag nakatingin tayo sa rear view mirror. Pagdating naman po sa audio and connectivity, ito ay naka 10-inch colored portrait touch screen na mayroon na pong Sync 4A with wireless Apple CarPlay and Android Auto compatibility. At mayroon din po tayong 6 na speakers, malakas at maganda po ang tunog.
Nga pala guys, pag kinokontrol po natin itong switch ng aircon, ay makikita rin po natin dito sa touch screen. Then guys, pag clinic po natin itong home dito sa touch screen, dito yung ating radio, yung phone, media, Apple CarPlay, Android Auto, owner's manual, at kung sakaling gagawa po tayo ng sketch. Then pag yung settings naman ang pinindot natin, ay makikita po natin yung phone list, driver assistance, vehicle, general, connectivity, software updates, and etc. Pag clinic naman po natin itong vehicle, ay pwede nating i-on or i-off yung mga features na mayroon po dito sa vehicle na to. At pwede rin po nating i-set tulad po nitong mic key. Then pag scroll up natin ito, makikita natin sa dulo ito pong passenger airbag. So yan guys, makikita natin naka-on po yan. Pwede nating i-off yan. Yan ay kung gusto po nating i-off, pero ipanatili na lang natin naka-on yan ngayon. Pagdating dun sa pag-on po ng passenger airbag guys, makikita nyo dito. Pagka naka-off yan guys, makikita nyo off. So naka-off yun pagka ganun. Then ito naman yung sa locks natin. Yan. Pwede nyong i-on and off yan. Lighting, auto lamp delay. So pwede nyo pa pong i-adjust yan kung ilang seconds. Wipers. Yan. Courtesy wipe. Windows. Yan. Ito yung sa windows natin. Remote start setup. So, na-adjust yung mga yan, guys. Next, sa general. Yan. Dito nyo isa-set. Phone list, connectivity, valley mode. Ayan. So, magandang ginagamit tong valley mode, guys. Kung nagpapavalley kayo, kung ano lang yung kailangan niya pag nag-drive, yun lang yung ma-access. Then, para i-calm naman yung screen, ito po. Then, touch nyo lang din pag gagamitin nyo na ulit. At saka may napansin po ako dito. Ito pong ating mud flaps. Ayan, makikita nyo, no? Mayroon pa po yung accent na Ford. Simple pero maganda pong tingnan para sa akin. Safe at very secure po gamitin itong ating Ford Ranger XLS dahil equipped na rin po ito ng Hill Launch Assist and Rollover Mitigation. Dahil dito ay napapatatag o pinipigilan ang ating Ranger XLS nang sa ganon ay hindi po siya gumulong patalikod. Dahil dyan, smooth and safe na makakapag-take off nang wala pong masyadong effort. Mayroon na rin po itong 6 airbags na nasa driver, front passenger, side, at curtain. Bukod pa dyan ay mayroon din pong ESP with traction control system, ABS plus EBD, ang ating Ranger XLS, kaya naman nakokontrol natin ang mabilis, maayos at safe na pagbibrake habang umiiwas sa mga obstacles sa daanan. Grabe guys, kahit entry level lang talaga itong Ford Ranger XLS ay talaga namang very convenient gamitin. Premium ang interior, safe and secure talaga tayo dito sa loob ng Ranger XLS. Kaya ang tanong, magkano naman kaya ito ngayon? Ang 2024 Ford Ranger XLS 2.0 liter turbo 4x2 6-speed automatic transmission ay nagkakahalagang 1,324,000 pesos.